PVL All-Filipino Conference Awardees. Jel Cayuna niligwak si Gia de Guzman sa Best Setter. Bella Hakot Award. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Matapos pataubin ng Creamline Cool Smashers ang naghahangad ng unang kampiyonato, Signal Super Spikers sa isang 5 thrilling set ng Game 2 ay panahon na para parangalan ang mga outstanding players na nagpamalas ng kanilang husay sa buong conference. Sa lahat ng teams at lahat ng players ay sila ang nag-stand out at nagpakita ng consistent na performance every game. Mula sa mga malalakas na atake, solid blocks at agresibong depensa. Kaya naman wag na nating patagalin pa at atin ang kilalanin ang PBL Premier Team. Para sa Best Setter, marami ang nag-expect na makukuha ito ng 8-time PBL Best Setter Gia de Guzman dahil siya ang number 1 sa setting. Subalit nang inanunsyo ay si Jel Cayuna, kung saan ito ang kanyang 5-time Best Setter Award. Well, para sa kaalaman ng lahat hindi lang naman sa setting ang tinitingnan na basehan para sa Best Setter Award, maging ang ibang department. At dahil nangunguna si Jel Cayuna sa serving, kaya naman nalamangan niya si Gia. Well, over the past seasons naman, ay silang dalawa ni Gia ang nagpupuksaan sa Best Setter Award at super deserving siya dahil nakita natin ang malabombang atake ng kanyang mga spikers mula kay Vanny Gandler at Erica Santos. Para naman sa Best Outside Spikers, Brooke Van Sickle at Bella Bilen. Sila ang tinaguriang super attackers ng liga. First, for Van Sickle na nanalo na rin ng Best Outside Hitter at MVP noon. Bilang bagong salta sa kanyang bagong team na NX-led, hindi ito naging hadlang upang mabitbit niya ang kanyang skills sa team na ito. Habang si Bella Bella naman ay hindi na nakapagtataka na maiuwi niya ang award na ito. Since day 1 ay very consistent at talagang binuhat niya ang kanyang team at consistent din sa 20-point scoring. Bitbit ang kanyang talento hindi lamang sa opensa at maging sa depensa rin. Kaya naman hindi na rin nakapagtataka na makuha niya ang Rookie of the Conference. Para naman sa Best Middle Blockers, it's Risa Nogales and Pangs Panaga. First, for Nogales, ang 25th overall pick sa nakaraang draft. Marami ang nagduda sa kanya, hindi siya ang first choice draft. Subalit hindi ito naging hadlang upang pangunahan niya ang Zeus Coffee pagdating sa depensa sa net. Isang tumatak na laban sa kanyang team ay ang kontra Akari, kung saan hindi niya inurungan si Fifi Sharma at nakipagpuksaan siya sa net. Samantalang si Pangs Panaga naman ay gumawa ng kasaysayan bilang most awarded middle blocker. Ito nga ang kanyang 10th Best Middle Blocker Award. Well, talagang very consistent si Pangs every season at malaking contribution sa kanyang team, lalo na sa mga crucial matches. Para naman sa Best Opposite Hitter, Trisha Tubu from Farm Fresh Foxes. Ito na nga ang pangatong award ni Trisha bilang Best Opposite Hitter. Well, talagang reliable siya at scoring machine at isa siya sa naging sandigan ng team kung bakit sila umabot sa Final Four. Para naman sa Best Libero, Kat Arado PLDT. Marami na ang patunay na karapat-dapat siya bilang Best Libero dahil tila para siyang taga-map ng Taraflex dahil sa kanyang consistent at magandang floor defense. Siya ang susi kung bakit madaling nakakagawa si Kim Fajardo ng magagandang plays. Hindi lamang basta play kundi mabibilis na talaga namang nagpapahirap sa ibang teams. At syempre para naman sa conference MVP, it's Vanny Gandler. Ito ang kanyang kauna-unahang MVP award na bunga ng kanyang consistent at firepower na laro. Si Vanny Gandler nga ay nagpamalas at naging go-to player ng team wala eliminations pa lamang at naging mahalagang susi sa semis upang makatungtong sila sa finals. At kahit nga bigo silang manalo sa Creamline, hindi natinag si Vanny na pumuntos lalo na sa mga crucial na bahagi ng game. Ipinakita niyang kaya niya makipagsabayan sa iba pang veterano ng kalabang team.
Hindi naging madali ang panalo ng Creamline dahil sa kanyang consistent na laro at malakas na atake. Very reliable din siya pagdating sa back row attacks. At masasabing sa Pilipinas, isa siya sa may pinakamagandang form kapag umaatake sa back row. Sa tingin niyo ka-Volleyball Nation, deserving ba ang ating mga awardees? Anong masasabi niyo dito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.